Ngayon nga, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng vanilla chiffon cake. Kung gaano ito ka-fluffy at kung gaano ito ka-smooth at kalambot. Happy morning! Happy morning! At ngayon nga gagawa tayo ng vanilla chiffon. Meron tayong mga pambento cake at meron tayong pancake. At ipapakita ko nga sa inyo ang paggawa ng vanilla chiffon cake na gagamitin natin para sa ating yema cake. Ang ating mga ingredients ay cake flour, vanilla, evaporated milk, pwede rin fresh milk, baking powder, ang iodized salt, ang sugar, at syempre ang ating egg, at cream of tartar para sa ating meringue. Tara, atin nang simulan. At uunahin nga natin gawin yung ating buttercream para sa ating vanilla chiffon cake. Sa malinis na container, maglalagay lamang ako na 1 1/4 cup na cake flour. Ito ay para lamang sa single na recipe ng ating vanilla chiffon cake. Ngayon, kung gusto nyong marami ang inyong gagawin, ay double the ingredients. At take note sa lahat ng ating gagawin, lalo na ang ating cake, kailangan natin ng pansala para maiwasan natin ang pagkakabuo-buo ng mga dry ingredients nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan sa pagmimix nito later. Ayan nga at akin ang ilalagay ang 1 1/4 cup na cake flour. At dinouble nga pala natin ang ating recipe dahil nga gagawa pa tayo ng bento cake. At pagkatapos na natin mailagay ang ating cake flour, ay lalagyan na natin ng baking powder. At sa isang single recipe nga ng ating vanilla chiffon cake, kakailanganin natin ng 1 kutsarita ng baking powder. Dahil double recipe ito, ay 2 kutsarita ng baking powder. At syempre maglalagay din tayo ng iodized salt para sa pambalanse ng tamis ng ating cake. At sasalain lang natin para matanggal natin yung buo-buo ng ating dry ingredients. Nang sa ganun ay hindi na tayo mahirapan sa paghahalo mamaya dahil napaka-sensitive ang chiffon cake. Kailangan hindi siya ma-overmix nang sa ganun ay hindi maging matigas ang kalabasan ng kanyang tinapay. Ayan nga. At natanggal na natin yung buo-buo sa ating mga dry ingredients. At itatabi muna natin ito at proceed na tayo para naman sa wet ingredients. At para nga dito sa ating wet ingredients ay kakailanganin natin ng 8 buong itlog na large egg. Paghihiwalayin natin yung egg yolk sa egg white. Mahalagang bagay yung tiyo yung ating mga kagamitan para hindi siya matuluan ng anumang liquid or water. Dahil makakasira ito sa ating chiffon cake kapag nagkaroon siya ng kahit bagyang tubig. At ito nga po, matapos natin mailagay dito yung ating 8 itlog, ay tatanggalin natin yung kanyang egg yolk. At dahan-dahan natin alisin para hindi mabasag ito sa ating egg white. At ganyan lamang po, dahan-dahan natin alisin ang ating egg yolk sa egg white. At make it sure na hindi mapatakan ng kahit kaunting egg yolk ang ating egg white. At eto na nga po, nahiwalay na natin yung ating egg yolk sa ating egg white. At itatabi muna natin itong ating egg white. At proceed tayo dito sa ating egg yolk at lalagyan natin ng iba pang liquid ingredients. At dito nga sa ating egg yolk ay maglalagay ako ng kalahating cup ng corn oil para magsilbing pampalambot sa ating chiffon cake. At pagkatapos ng ilagay natin yung ating corn oil, ang ating evaporated milk.
fresh milk, pwede rin naman. Pwede niyong palitan ng tubig ito kung nais, pero mas masarap kung gatas ang ating ilalagay. Kakailanganin din natin ng gatas na kalahating cup. At dito rin nga pala tayo maglalagay ng ating 1/2 cup na sugar at lulusawin muna natin yung sugar bago natin ilagay doon sa ating tinimplang dry ingredients. Ayun na rin ang mag-adjust kung gaano ang tamis na yung nais. Pwede kayong magbawas ng asukal at pwede rin magdagdag. At pagkatapos nga nating mailagay lahat ng ating ingredients, ay maglalagay tayo ng 1 kutsara ng vanilla para pampalasa dito sa ating gagawing vanilla chiffon cake. Ang recipe ito pwede niyong palitan ng ibang flavor. Halimbawa ay mocha cake, chocolate cake, at iba pang mga flavor ng cake. Dahil nga ito ay vanilla chiffon cake, vanilla ang ating gagawing flavor. At hahaluin ko lamang ito hanggang sa mapagsama silang lahat at ilalagay na natin sila sa ating dry ingredients kanina. At eto nga, matapos natin ma-mix ng mabuti at malusaw na yung ating sugar sa ating liquid ingredients, ay ihahalo na natin sila sa ating dry ingredients. At ito nga yung ating tinimplang dry ingredients kanina, ihahalo na nga natin dito yung ating liquid ingredients. At hahaluin nga lang natin ang ayos hanggang sa mapagsama silang lahat. At take note, iwasan nating ma-overmix ang ating mixture dahil nagiging matigas ang kalalabasan ng ating chiffon cake. At hahaluin nga lang natin ng ayos at pagka siya'y wala nang bubuo ay titigil na natin ang paghalo nang hindi ma-overmix. At pag nga ganun rin na ang consistency ng ating mixture ay okay na to at itatabi natin ito at proceed tayo sa ating gagawing merang. At ito nga yung ating egg white na gagawing merang. Lalagyan natin ito ng kaunting cream of tartar. Kung wala naman kayong cream of tartar, pwede naman ay lemon. Dahil yun ay tumutulong para mag-double ang volume ng ating merang at hindi siya madaling bumaksak. At ito nga't lalagyan ko siya ng cream of tartar. At pagkatapos ay gagamitan natin siya hand mixer. At ito nga, gagamitan natin siya ng hand mixer. At kapag nga bumula na ng ganito ang ating egg white, ay lalagyan natin siya ng unti-unti ng asukal. Kakailanganin natin sa takal na asukal ay kalahating takal. Pero ilalagay natin siya ng unti-unti para hindi bumaksak ang ating merang dahil mabigat ang ating sugar. Matapos nating mailagay yung 1/2 cup ng sugar, ay continuous lang natin ang pagmimix hanggang sa ma-achieve natin ang volume ng ating merang. Ayan nga, at maganda na ang ating merang. Na-achieve na natin yung stiff peak na tinatawag. Pagka ganito na ang consistency, stop na tayo sa pagmimix. At wag din nating i-overmix dahil mahihirapan tayong ihalo ito sa ating mixture kanina. At ihahalo na nga natin to sa ating mixture kanina. At dahan-dahan lamang ang paghahalo. Cut and fold lang ang paraan ng paghahalo nang hindi bumaksak ang ating chiffon cake. Ayan nga, ihahalo na natin yung ating ginawang merang sa ating mixture. At take note, habang ginagawa natin ito, magpe-preheat na tayo ng oven para hindi mabigla ang ating chiffon cake pag pinasok natin sa oven. Kaya dapat okay na ang kanyang init. 1/2 muna ng ating mixture ng merang ang ating isasama sa mixture para hindi mabigla ang ating mixture sa paghahalo.
At take note, dapat ay alalay lang sa paghahalo at mild lang para hindi bumaksak ang ating merang. Cut and fold lang ang paghahalo dahil napaka-sensitive po ng ating chiffon cake. At kailangan po magaan lang ang ating kamay sa paghahalo sa ating gagawing chiffon cake. At matapos nga nating maihalo yung kalahating mixture ng ating merang, ay ihahalo na nga natin silang lahat. Yan nga, naihalo na natin lahat ang ating merang sa ating mixture. Dapat nakahanda na yung ating pagsasalina ng mga aluminum pan at nalagyan na dapat natin ito ng parchment paper. Dahil oras na mahalo natin ito, ay dapat ma-bake na natin agad nang hindi na bumaksak ang volume ng ating chiffon cake. Ganyan po kasensitive ang chiffon cake, unlike sa mga moist cake na hindi ganun kasensitibo. Itong chiffon cake, magkamali ka lang ng bahagya, ay hindi magiging maganda ang alsa ng ating magiging tinapay. At pagkatapos nga natin mahalo ang lahat at ma-sure natin na halo na ang ating merang sa ating mixture, sasali na nga natin sa ating pan. Huwag natin yung overmix dahil babaksak nga ang ating chiffon cake. At nag-prepare nga ako dito ng 9x3 na aluminum pan na nilagyan ko ng parchment paper. At meron din tayo na pang bento cake para naman sa maliliit na cake. At isasalin nga lang natin sa ating aluminum pan ng dahan-dahan. At huwag natin pupunuin dahil aapaw ito. Make sure na hindi ito puno, mga 3/4 lang ng aluminum pan ang ating lalagyan. Huwag nga nating pupunuin nang sa ganun din ay makahinga ng maayos ang pagkakaluto ng ating chiffon cake at hindi mahirapan sa pag-alsa ang ating tinapay. At dito naman sa ating bento cake, lalagyan din natin siya ng halos kalahati lang. At sa ating ng tinimpla ay nakagawa tayo ng isang 9x3 na aluminum pan at 4 na bento cake na 4x3. Isasalang na natin sila sa ating oven at make it sure na pag nailagay na natin sa oven ay huwag tayong bukas sara sa oven dahil lalabas yung init at masisira ang pag-alsa ng ating chiffon cake. At lulutuin lamang natin ito in 40 to 45 minutes. Makikita naman natin kung okay na ang alsa. After 30 minutes ay pwede natin buksan, saka natin i-check. Pero pag wala pang 30 minutes, huwag natin bubuksan dahil masisira ang alsa ng ating chiffon cake. At lulutuin nga lang natin ang ating vanilla chiffon cake sa init na 170 degrees Celsius. Huwag natin bibiglain ang init, hayaan natin sa 170 lang para hindi mabigla ang ating vanilla chiffon cake. Dahil pag nabigla yan, biglang aalsa at bigla rin babaksak. Masisira ang ating chiffon cake.